Noong bata pa si Leo, lagi niyang naririnig sa tatay niya ang isang linya habang nakaupo sila sa maliit nilang bahay tuwing brownout. Anak, mahirap maging mahirap. Pero mas mahirap kapag nasanay kang takasan ng hirap. Hindi niya naiintindihan iyon noon. Para kay Leo, ang mahalaga lang ay sumaya kahit sandali. Lumaki siyang kapos sa buhay. Isang kahig, isang tuka ang pamilya nila. Minsan sapat ang pagkain, minsan hindi. Kaya noong nagkaedad siya at nagsimulang kumita sa trabaho bilang service crew, pakiramdam niya, finally may control na siya sa buhay niya. Unang sahod niya, bumili agad siya ng bagong sapatos, hindi dahil kailangan niya, kundi dahil gusto niyang maramdaman na hindi na siya yung batang laging nakatsinelas na pudpod. Sumunod na buwan, bagong cellphone naman. Pagkatapos noon, inuman kasama barkada. Pag stress, online shopping. Pag nalulungkot, food delivery. Pag bored, mobile games. At bawat beses na gumagastos siya, may kakaibang saya siyang nararamdaman. Parang may pansamantalang gamot sa pagod at problema. Pero hindi niya napapansin, unti-unti na palang kinakain ng mga sandaling saya ang future niya. Tuwing sweldo, masaya si Leo sa unang 2 araw. Pero sa mga sumunod na linggo, balik ulit siya sa pangungutang. Pre, pahiram muna ako. Bayaran kita next cut-off. Emergency lang. Paulit-ulit hanggang sa dumating ang araw na nasira ang cellphone ng nanay niya at kailangan itong palitan para may pang-contact sa clinic. Wala siyang maibigay. Pero 2 linggo bago iyon, nakagastos siya ng halos 5,000 sa alak, online shopping, at walang kwentang luho. Doon unang tumama sa kanya ang realidad. Hindi siya mahirap dahil maliit ang sahod niya. Mahirap siya dahil bawat pera na dumadaan sa kamay niya, hindi tumatagal. At masakit tanggapin iyon kasi mas madaling sisihin ang gobyerno, mas madaling sisihin ang ekonomiya, mas madaling sisihin ang pagiging malas kaysa aminin na minsan tayo mismo ang sumisira sa kinabukasan natin. Pero hindi pa rin natuto si Leo kasi ang problema sa instant pleasure, hindi lang siya habit, addiction siya. Tuwing pagod siya sa trabaho, gusto niya ng reward. Tuwing stress siya, gusto niya ng escape. At bawat click sa online shopping, bawat bote ng alak, bawat impulsive na gastos, parang may maliit na boses sa utak niya na nagsasabing, deserve mo to? At totoo naman, deserve naman talaga ng tao sumaya. Pero ang problema, kapag ang bawat lungkot mo kailangan mong takasan gamit ang instant pleasure, nawawala ang kakayahan mong magtiis. At doon nagsisimulang masira ang buhay ng maraming tao. Isang gabi habang umuwi si Leo galing trabaho, nakita niya ang dati niyang kaklase na si Alvin. Tahimik lang ito noon sa school. Hindi sikat, hindi mayaman. Pero ngayon, may maliit ng negosyo. May motor, maayos ang pananamit, mukhang kalmado ang buhay. Nag-usap sila habang kumakain sa karinderya. At habang nagkukwento si Alvin tungkol sa negosyo niya, napansin ni Leo ang isang bagay. Simple lang ang buhay nito, hindi flashy, hindi mahilig magwaldas, hindi laging nasa galaan, hindi rin nagyayabang online. Kaya natanong niya ito, Pre, paano mo nagawa? Ngumiti si Alvin bago sumagot. Natuto akong mabuhay ng bored. Natawa si Leo. Ano? Most people, sabi ni Alvin, hindi naman talaga mahirap dahil kulang sila sa opportunity. Madalas, hindi lang nila matiis yung discomfort. Napatahimik si Leo. Yung iba, pag stressed, inom agad. Pag may pera, gastos agad. Pag nalungkot, bili agad. Pag bored, dopamine agad. Tapos nagtataka bakit walang progress. Tahimik lang si Leo habang nakatingin sa kinakain niya. Dahil sa unang pagkakataon, may nagsabi ng bagay na ayaw niyang marinig pero kailangan niyang marinig.
Hindi pala siya alipin ng kahirapan. Alipin siya ng impulses niya. Pagdating niya sa bahay gabing iyon, binuksan niya ang cellphone niya. Nakita niya ang sunod-sunod na in-order niyang bagay online. Mga bagay na dati excited siya bilhin. Pero ngayon, mukha na lang silang ebidensya ng pagiging impulsive niya. Napaupo siya sa gilid ng kama. At doon niya na-realize, hindi pala nasisira ang future sa isang malaking pagkakamali lang. Minsan, nasisira ito sa maliliit na desisyon araw-araw. Yung deserve ko to. Yung minsan lang naman. Yung bawi na lang next time. Hanggang sa lumipas ang ilang taon na walang nagbabago. Kinabukasan, may ginawa si Leo na hindi niya pa nagagawa dati. Hindi siya nag-order online. Hindi siya sumama sa inuman. Hindi siya bumili ng unnecessary na gamit. At sobrang hirap para sa kanya. Pakiramdam niya may kulang. Doon niya na-realize kung gaano ka-addict ang instant pleasure. Hindi lang pala pera ang nawawala rito. Pati attention mo, disiplina mo, future mo. Sa mga sumunod na buwan, unti-unti niyang binago ang sarili niya. Hindi dramatic, hindi overnight success. Maraming beses siyang nag-relapse. May mga gabing napapagastos ulit siya. May mga araw na tinatamad siya. Pero sa unang pagkakataon sa buhay niya, nagsimula siyang matutong mag-delay ng gratification. Kapag may sweldo, hindi agad gastos. Kapag stressed, hindi agad takas. Kapag bored, hindi agad cellphone. At habang tumatagal, may kakaibang bagay siyang napansin. Yung peace na hinahanap niya noon sa impulsive pleasure, mas naramdaman niya habang nagkakaroon siya ng control sa sarili niya. Unti-unti siyang nakaipon. Unti-unting lumiit utang niya. Unti-unti ring luminaw isip niya. At isang gabi habang nakaupo siya mag-isa sa labas ng bahay nila, naalala niya yung sinabi ng tatay niya nung bata pa siya. Mahirap maging mahirap, pero mas mahirap kapag nasanay kang takasan ang hirap. Ngayon niya lang talaga naintindihan kasi karamihan ng tao ayaw ng discomfort, ayaw ng delayed reward, ayaw maghintay, gusto agad sumaya. Pero ang problema sa instant pleasure, madali kang pasayahin ngayon, kapalit naman ang future mo bukas. At doon naiiba ang disciplined na tao. Hindi dahil wala silang temptations, kundi dahil natuto silang magsabi ng hindi muna ngayon dahil alam nila may mas malaking bagay na naghihintay sa future kaysa sa sandaling dopamine ngayon.